So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga ka-Streetwise, no? Halos sermonan po ni Presidente Bongbong Marcos yung ibang leaders ng ASEAN. So, sa hindi lang po nakakaalam, si Presidente Bongbong Marcos po ngayon ay nasa ASEAN Summit. At dito may pagkakataon po na sinermonan, para sa akin kasi paninermon to na sinermonan ni Presidente Bongbong Marcos ang ibang mga ASEAN leaders dahil po dito sa West Philippine Sea na wag tayo magbulag-bulagan sa ginagawa ng China. Okay, no? So actually, napaka-interesting kasi nitong topic na to kasi dito po natin makukumpara kung gaano kawit itong buwakan ng inang Duterte na to. So ito, pakita ko to sa inyo, no? So ito, nakita ko to from ABS-CBN News kanina. Sabi dito, Marcos tells Southeast Asian leaders do not to turn a blind eye to coercive illegal action of external power versus ASEAN member. O, di ba? So sabi ni PBBM, do not to turn a blind eye to coercive illegal action of external power versus ASEAN member. So para po maliwanagan tayo, di ba? Ang sabi ni Presidente Bongbong Marcos, huwag tayo magbulag-bulagan dito po sa mga illegal na aksyon na ginagawa ng external power. So pag sinabi mong external power ng ASEAN, ito po yung mga bansa na hindi po parte ng ASEAN. Eh sino bang bigipit sa atin na external power? Eh di China. Di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, no, continue lang natin yung pagbabasa dito. Kasi kung ikukumpara natin ito kay Digong, walang kwenta si Digong dito. So continue pa natin, no. Sabi pa dito, no. Okay, President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday urged leaders of Association of Southeast Asian Nations do not turn blind eye to the aggressive, coercive, and illegal actions of an external power against ASEAN member. So, tayong mga ASEAN member, dapat ay magtulungan tayo sa mga external power. Ang problema din kasi mga kababayan, no, sad to say, na may mga member po ng ASEAN na mas kumakampi po sa China kaysa po sa kapwa nila ASEAN members. Kasi nga po, because of the interest of the economy. So medyo mabigat din talaga itong sinabi ni PBBM, no? So pag-usapan natin yan mamaya-maya. So continue lang natin to. Sabi dito, Marcos Jr. did not mention any country, but this year's ASEAN Summit followed months of escalating clashes between Beijing's vessel and Philippine and Vietnamese fishermen. O, di ba? So sabi pa dito, no, we call on all ASEAN members states do not turn blind eye. Ulit ako, no? Ulit din kasing article do not turn blind eye to the aggressive, coercive, and illegal actions of external power against an ASEAN member state, for such action undermines their claims of genuine adherence to our core values. The President Ferdinand Marcos said during his intervention at the ASEAN Leaders Retreat. Actually, naghanap ako ng video nito, wala akong makita. Kasi puro translation no. So ngayon mga kababayan kasi, ito yung sinasabi ko kanina kung bakit medyo hirap po talaga na pagtulungan ng mga ASEAN member itong China regarding po sa West Philippine Sea. So ito, no, teka, lakihan natin para mas maintindihan natin, no. Lakihan natin to. Okay. So ito. Yan, lakihan natin. Okay yan. So ngayon mga kababayan, yung China po, yung kulay pula. Okay. So yan, yung pulang linya na yan, yung China. Ito yung 9-dash line. So ito yung kiniklaim ng China na nasa kanila. So kung makita nyo dito, yung kulay violet is yung sa Pilipinas, yung West Philippine Sea. Okay. So sinakop ng China, 'di ba? Tapos yung meron din pong Vietnam, yung kulay blue. So sinakop din po ng China at meron din pong overlapping sa atin, no? So ngayon, ang pinakamalaking bansa po talaga na merong claim dito po sa West Philippine Sea or sa South China Sea ay Pilipinas, Vietnam at saka China. Okay. So ngayon, ang point kasi dito, no, medyo mahina po talaga ang political will ng mga ibang ASEAN countries
Kasi maliit lang din kasi yung claims nila diyan po sa South China Sea po na 'yan. Oh, 'di ba? So, kaya siguro I think you get my point, no? So, hindi sapat yung political will dito, hindi sapat yung dahilan sa ibang bansa para hindi magbulag-bulagan regarding po sa West Philippine Sea or sa South China Sea kasi buong ano yan eh, buong dagat yan, di ba? So, ang talagang magkakaroon lang po talaga ng agresibong claims dito is yung Vietnam tsaka Pilipinas. So, pero ang point dito mga kababayan, ang point dito, sinoplak po sila ni Presidente Bongbong Marcos. Na kayo wag tayo magbubulag-bulagan. Oo, 'di ba? Oh, binubuli tayo ng China, wag tayo magbulag-bulagan. Eh, ang problema nga, ulit ako, ang problema nga, maliit lang po yung claims ng ibang mga bansa. Ayun ang gusto kong sabihin dito. So, yung Brunei, ito yung Brunei, ang liit lang, 'di ba? Tapos ano ba yung isa? Okay. Brunei, itong Malaysia ata o Malaysia nga to. Ang liit lang din, maliit lang din. Hindi po tulad sa atin na sobrang laki po ng claim natin, 'di ba? Okay. So ngayon, ano bang gusto kong sabihin dito? So actually, no, nung nire-research ko nga po itong ginawa ni PBBM, ang nakita ko pong presidente na nagsalita po sa ASEAN regarding po sa West Philippine Sea is si Pinoy. Okay, pakita ko sa inyo. Ito si Pinoy to no nung May 9, 2014. Rest in peace po kay Pinoy no. Aquino to press ASEAN leaders on China. 'Di ba? Philippines president to address China's growing assertiveness. Oh. So, kasi ang ginawa ko kasi dito mga kababayan, ni-research ko po yung mga naging statement po ni Pinoy, ni Digong at saka ni Presidente Bongbong Marcos regarding po sa West Philippine Sea. So, ang nakita natin dito, si PBBM lang at saka si Pinoy lang po, ang nakita ko nagsalita po laban sa China regarding po sa West Philippine Sea. Eh samantalang si Duterte mga kababayan, nakakahiya po yung ginawa ni Duterte dito. Oh, si Hydrant pa pala nagsulat nito. No? ASEAN under Duterte, lost opportunities on the South China Sea. Oh. Kasi mga kababayan, ang sabi dito no, ito nabalita ito nung kailan ba nabalita to? 2017 nung tayo po ay naging nung naging chairman po si Digong ng ASEAN, no? So alam niyo ang nakakatawa kay Duterte. Ito yung ginawa ni Duterte, no? Yet greatest winner of Duterte's ASEAN chairmanship. So naging chairman po Duterte. Siguro mga 1 taon lang ata or 2 taon, no? O di ba? Yet the greatest winner of Duterte's ASEAN chairmanship was undoubtedly China. So bakit China? 'Di ba? Despite its massive reclamation activities and increasing militarization of artificially built island across the South China Sea, Beijing invited no opprobrium from the Southeast Asian body. If anything, China managed to dictate not only the strategic tempo but also the overall narrative about the disputes. Namely, the situation is generally stable. Oh, alam niyo yung ginawa ni Duterte mga kababayan nung siya po ay naging chairman ng ASEAN, dapat ang nag-uusap lang dito dapat is ASEAN. So dahil po na si Duterte ay malapit na kaibigan o aso ng China, in-invite niya nga po yung China dito na dapat naman hindi. Isipin niyo si PBBM, 'di ba? Sinabihan niya na yung mga ASEAN countries na wag tayong magbulag-bulagan. Si Pinoy pinupush po yung West Philippine Sea, 'di ba? At saka yung UNCLOS. O si Duterte naman, ang kakaiba kay Duterte, nung siya ay naging chairman, hindi naman parte ng ASEAN, 'di ba? Hindi naman miyembro ng ASEAN itong China, in-invite niya pa talaga. So syempre, superpower yung in-invite mo, so siya magkokontrol ng tempo. Bobo din eh. 'Di ba? So ngayon mga ka-streetwise, no? Tingnan niyo to So ngayon, ngayong balita to October 10, 'di ba?
Marcos calls for fast tracking of ASEAN-China Code of Conduct. O, di ba? So, ngayon, ito matagal na pong pinupush ito. Itong Code of Conduct of the Sea. Di ba? So, itong Code of Conduct of the Sea, mga kababayan, no? ASEAN Code of Conduct na to. So, magkakaroon po ng batas regarding po sa navigation at saka yung pag-angkin po sa teritoryo sa West Philippine Sea or sa South China Sea, pagparti po ng China, di ba? Magkakaroon ng polisiya kung paano aakto yung mga bansa na mayroong pagmamay-ari nito. Oh. Ang problema kasi dito, mga kababayan, magulo po talaga yung China. Sino man papayag sa ganitong klaseng settlement? 'Di ba? Sino ba namang gagong papayag sa ganyang klaseng settlement na, 'di ba? Code of Conduct of the Sea, Code Conduct of the Sea, tapos pabor lang sa China ang gusto. So wala talaga mapupuntahan ito. Not unless na, 'di ba, na magsama-sama ang buong ASEAN para, 'di ba, para kondinahin yung ginagawa ng China. Ay ang problema mga kababayan, may mga parte po ng ASEAN na pro-China. 'Di ba? For example, yung Laos, pro-China 'yan. Yung Cambodia, pro-China 'yan. Kasi wala naman silang interest diyan sa West Philippine Sea. Nakakalungkot lang, no? Pero ang point natin dito, mga kababayan, 'di ba? Huwag na po tayo papayag na magkaroon pa po ng isa pang Duterte na maging presidente. Kasi itong pinaghihirapan po ng ating presidente Bongbong Marcos, pag siya po napalitan ng isang pro-China, mababaliwala po itong nasimulan natin. Diba? Pero ngayon kasi, mga kababayan, no, talaga natutuwa po talaga ako na ganyan yung ginawa ni PBBM. Talagang sinabihan niya talaga yung mga ASEAN leaders. Huwag tayo magbulag-bulagan sa China. Huwag tayo magbulag-bulagan sa China. Gawin natin ang dapat. So ayan po ang totoong strong leader. Si Duterte yung weak. So yun, mga streetwise, so maraming salamat sa inyo lahat. So kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa content natin. So syempre, yun po sa Team Replays, pa-like, pa-subscribe, and pa-share na rin po ng video po na to para din po makatulong po sa album. So maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you po. Salamat. Thank you po.